Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kabayan, Aries. This reading is for you. Tingnan natin na iyong August 22 to 29, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Sa mga gusto magpa-personal reading, putala kayo dyan sa aking YouTube o sa description below, makikita nyo yung link ng aking FB. Paki-message ako sa Messenger para sa detalye sa personal reading or ilalagay ko dyan sa screen yung aking FB para ma-check nyo din na para hindi kayo ma-scam. Kasi may nanggagaya sa akin. Kuha tayo ng angel number mo. Siyempre, hindi to personal reading, general reading. Okay? Vice versa, energy reading po tayo. Uy! Aries. Okay, meron kang 26, 18, 4, 24, 32, Gemini, Leo, Pisces, Cancer. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila, pati sa mga number na ito. Ganyan. Okay. Aries. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo, you are more on thinking, positive dito. Nandun naman yung point na nagiging loyal ka or you are more on focusing. Kumbaga, you know your purpose. Handun yung may mga main concern ka na nga dito at handun yung lakas ng loob mo sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo, no? Sa iba sa inyo. Pwedeng inspired ka o may nakapagpapa-inspired sa'yo o may mga ini-imagine ka, no? O may mga iniisip ka na situation. Yan. Nandito rin yung point na may mga papuri o pasasalamat ako nakikita sa iyo. Pwedeng ikaw ito sa kanya o sa kanila or yung kung sino man yung sa tao sa iyo. No, vice versa. Sa iba naman, handun yung point na parang meron kang ini-structure na situation. Pwedeng nahandun sa point na yon. Parang may mga iniisip ka talaga or gagawin o actionan o i-pursue na gusto mo i-structure or gawin o ayusin. Maybe sa iba sa inyo. May mga papers and documents din ako na nakikita sa iyo. Baka dun yung related, pwedeng sa trabaho mo o kung saang aspeto ng buhay mo yan. No, mga papers and documents. Sa iba naman sa inyo is meron kang message or news na marireceive or pwede rin kasi na may tao na magkakaroon ka ng communication sa kanya. Pwedeng itong tao na to is matagal mo siyang kilala or kapamilya. Pwedeng na siya sa'yo or ikaw sa kanya. Nasa bahay lang ba kayo? Paano iba sa inyo, isa sa bahay ka lang? Or pwedeng naka-resting time ka, naka-holiday ka, naka-bakasyon ka, or pwede rin wala kang trabaho, or sa bahay talaga yung trabaho mo. May mga aso pusa ba kayo? Kung ganyan, o baka yun yung pinagkakabalahan din ng iba. And then also, is may konti lang delay sa ibang aspeto ng buhay mo. Siguro may mga madidelay, i-delay o ipagpapaliban. Basta may delay situation. Pero hindi naman sinasabi dito na hindi mo makakamit. But still, delay lang siya for a while o madidelay lang siya. Pwede na. O baka naman kasi kailangan talaga na i-progress sa iba. No? Yun. May konti lang, yung siguro sa delay na yon medyo magiging emotional ka lang talaga. No, o malulungkot ka lang, o may mga kalungkutan maybe na magaganap o mangyari sa'yo. Pwede makaka-receive ka ng news, communication, messages na makakapagpalungkot sa'yo, o may kakausapin ka, o may taong kakausap sa'yo, o may mga iniisip ka no, na makapagpapalungkot sa iyo. Andito rin yung point na may tao na they giving you a love, no, or tulong, pwedeng na doon sa point na yun para sa iba, malapit sa iyo or ikaw sa kanya, pwedeng kapamilya or malapit sa iyo, as in malapit, no, sa iba sa inyo. Andito rin yung point na, yun nga pagtulong sabi ko, there's a luck, growth, and achievement happen into your life. So nakikita ko sito at may abundance. Sa iba sa inyo. Sabi dito, mag-trust ka daw sa intuition mo. Maaring magbibigay si universe sa'yo ng advice. Oo, pwede rin kasi may mga bagay ka na iniisip to achieve. Pwede na doon sa point na yon. Yun. And then, meron akong nakikita na
siguro mas more kang magiging more on private this time or kinakailangan, puwedeng nandun sa point na yun or puwede rin kasi na mas magfo-focus ka sa mga tao na nagbibigay sa'yo ng loyalty or connections talaga na totoo, puwedeng nandun sa point na yun 'no. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May tao na kailangan ng comfort, hindi ko alam kung ikaw or someone na kailangan ng comfort, may tao daw na gano'n, puwedeng kapamilya, puwedeng ikaw, or may tao na hihingi ng comfort sa'yo, or may tao na makakaramdam ka ng warm comfort pagdating sa kanya. Ibig sabihin nandun yung concern 'no, sa iba sa inyo, parang hindi pantay. Puwede nakakita ka ng mga repeating numbers or connected sa itong mga numbers na ito. Ibig sabihin, your angel is try to connect dahil may gusto siyang mensahe na gustong ibigay sa'yo. Ang ganda ng card mo, oh. New beginning, willpower, limitless potential, 0-0 yan. Maganda yan pag 0-0. Ito 9 yan. Ito also, ikaw yan, 4. Kumbaga nandun yung point na, di ba sabi ko kanina parang meron kang gustong buuin o may gusto kang i-progress or actionan, di ba? Yun. Nandito yung point na maaaring magkakaroon ka, siguro personal mo na to, no, sa sarili mo, magkakaroon ka ng power struggle. Ganyan. Sana hindi magkaroon ng violence, but still, may violence sa iba. Siguro, hindi ko alam, iba-iba kayo, iba-iba yung mangyayari sa inyo. Basta, you need to be slow down lang, parang slow down ka lang, slowly but surely, kasi pwedeng magkaroon ng hindi magandang outcome or magkaroon ng messy situation sa iba sa inyo. Ako nakikita, ingat-ingat na lang din. Meron talaga ako authority na nakikita. Pwede magkakaroon ka ng connection sa mga authority situation, papers, documents, o sa taong mas mataas sa'yo. Pwedeng boss mo, magulang mo, or mga matataas na tao. Pwedeng natin sa point na yon. Basta mag-pay attention ka daw sa mga taong nasa buhay mo o nasa paligid mo saka sa physical mo din, mag-ingat ka din, na huwag masyado emotional o huwag masyado magpakapagod if ever. Yan, huwag ka daw mapi-freak out kasi may mga warning na kailangan mo. Kaya nga sabi ko, di ba, mag-trust ka sa intuition, may mga warning na pwedeng ipapakita sa iyo si universe at nandun din yung point na kailangan mo imulat yung mga mata mo para ma-avoid yung mga dapat ma-avoid na pwedeng mga issue na dumating or mga issue na dumarating sa buhay mo, no? Yan, kailangan mo makipag-usap ng tama, in a good and a nice way, ng clearly, ang sinasabi dito, tsaka, yan, magkaroon ka daw ng healthy boundaries. Ibig sabihin sa mga tao, sa sarili mo, sa mga bagay-bagay, basta need mo ng healthy boundaries, ano? May mga bagay na magkakaroon ka ng resetting or kailangan mong i-reset sa iba sa inyo. Yan, doon sa success and victory ako nakita. Merong sitwasyon na magkakaroon ng finish line o may pagtatapos kasi di sa zero, the ending and the beginning kasi ito. Ibig sabihin, walang katapusang situation na pwede kasing paulit-ulit yan eh. Pwedeng paulit-ulit, pero matatapos ulit. Ganon. Pero still, you need to be careful. Kaya sabi ko nga kanina, parang merong need to avoid, di ba, yung situation. And dito nga yung willpower mo, di ba? Andun yung point na yun. Achievement, success, tsaka kasaganaan is coming. May luck ka nga eh. There's a luck coming into your life. Basta balance and control. Slowly but surely Okay, the beginning and the ending and the beginning din ito. Also, we have the 9. 9 is 18. Di ko tinamo dito, 80 rin siya, di ba? Ibig sabihin, may abundance ka, may growth, at may luck talaga. Kumaga, she will enjoy the reward of success dahil binagbigay ka doon ng effort. Yan, may ganun mangyayari. Okay, great chances, opportunity, courage, accomplishment. Ending, conclusion, big love. Look out for an opportunity that might be game changer. Yung mga kung ano mga dumarating sa buhay mo, mga bagay na naisip mo. Yun. You are completing something major. Uy, may major changes sa'yo. Congrats! Kung ano man yan. Mukhang mas makakahinga ka na ngayon. Talagang there's a reward and success talaga, no? It feels good to level up.
Kasi binasa ko lang. Close the old chapter and your adventure will unreveal. Ooh, ibig sabihin, kasi puro ending and beginning ka, di ba? Ibig sabihin, may mag-close na chapter sa'yo at may magbubukas na mga pintuan pa more para sa iyo. Yun yun. Ang ganda ng card. Yan. Okay. Your energy. Yung iba sa inyo nagdi-delay o nagdi-delay. Ano? Well, actionan mo yun. Energy mo. Okay, when it comes sa energy, tamo meron kang Knight of Cups and Queen of Cups. Okay. When it comes sa energy mo, andito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka o pwedeng may nakakausap ka o may naiisip ka na sitwasyon na pwedeng nalilito ka o gusto mong i-pursue or pwedeng hindi mo alam kung kakaliwa ka o kakanan, pwedeng nasa sa point na or pwede naman sa iba sa inyo is meron ka mga bagay na naiisip na you want to follow your heart or may mga bagay o sitwasyon o nakakausap o nare-receive na nakapagbibigay sa'yo ng excitement. Ganyan. Or pwede mo naisip ka na na-excite ka, pwede may mga sitwasyon na may excite ka, ganyan. O may mga bagay ka naiisip talaga na project na gusto mong gawin, i-pursue, pwedeng nato sa point na yun. Sabi dito, may mga lakad or pwedeng may mga travel, malayo man o malapit yan. Magpuput ka daw talaga ng effort sa sitwasyon na gagawin mo. Yun ang sinasabi dito. Yun. Andito rin yung point na hindi yung determination, mo sa buhay mo, tapos may mga i-imaginein ka raw na sitwasyon o iisipin na sitwasyon na bibigyan mo talaga ng, ng iyong movement or action or actionan mo talaga siya, pwedeng nato sa point na yun. Magte-take action ka at susundin mo daw yung nararamdaman mo. Yun ang sabi dito. Pero may situation na I don't know why if magte-take a risk ka sa situation or basta sinasabi naman sa'yo kanina, di ba? Move slow kasi pwedeng magkamali ka, di ba? Yan. Kaya pag-isipan mo rin maigi. Yan. Yun na nakita ko sa yung energy. Medyo may konting emotional lang, na situation na kamararamdaman. Hindi ko alam in what way, pero medyo magiging may emotional ka raw. Tingnan natin ang parating kay Aries. Ay ko. Parating po sa kanya. Uy. Parating sa iyo. May mga ikakagulat, ikakasyak, ikabibigla ka daw na sitwasyon na magkakaroon ka ng dissatisfaction or magkakaroon ng rejection. Iba dito kalungkutan yun Yun ang sabi. Or sa iba naman sa inyo is merong akong sana lahat kayo may trabaho, Well, hoping hindi kayo mawalan trabaho or sana lahat kayo may trabaho or pwede rin kasi sa iba sa inyo is medyo hindi kayo nakakaipon ng pera o pwedeng kung may mga lumalabas na pera, medyo ingat na lang. Pero tingnan pa na natin yung pera mo, sa iba sa inyo. Parating sa iyo is may paghihintay Hindi ko alam kung ano hinihintay mo, but still meron kang hinihintay. Pero yung hinihintay mo yon hindi mo ina-expect na baka medyo kailangan mo pa talagang ayusin or kailangan mo talaga i-progress or kailangan mo talaga na baguhin, Yun ang sinasabi para hindi talaga totally mag-mess or talagang kailangan kung gusto mo talaga makamit is ganun yung gawin mo. Make a strategy or kailangan mo talagang iayos maigi. Yun. Kasi pwedeng may gagawin ka or may hinihintay ka na kailangan mo talaga ng action dito. O kaya kung may naiisip ka, gawin mo, action na mo talaga. Hindi yung naghihintay ka lang. Talaga.
Kumbaga, 'pag inaksyon mo 'to, hindi yan mabi-miss. Parating din sa iyo, ang nakikita ko dito may tao na magbibigay ng opinion or advice sa'yo, eh. Ikaw sa kanya or siya sa'yo. Alam mo, ang hindi ko lang maintindihan dito, may kaguluhan kasi para sa iba. May kaguluhan o may mga pagbabago magaganap o mangyari or puwede rin na andun sa point na may mga urong-sulong na situation, puwedeng nandoon. Sana hindi lahat yung nakita ko, there's a bad luck. May bad luck. Puwedeng physically, emotionally, spiritually, trabaho, pera, negosyo, kung saan man yan, but still there's a bad luck ako nakikita sa iba sa inyo or merong mga sitwasyon na paulit-ulit or mauulit muli. Pwedeng nangyari na lang, mauulit lang siya muli. Kaya you need to be very careful this time para maiwasan ito, no, sa nakikita ko dito kasi parang may mauulit na sitwasyon sa iba sa inyo. Ingat na lang din kayo, no. Handito rin yung point na, talaga ba to? Stress ako sa, ano mo. Tingnan ko nga kung talaga. Universe, tama ba? Totoo po. I-confirm ko lang. Wala. Siguro hindi kayo lahat. Maaaring sa iba dito, pasto. Ayoko naman din kasi kayong ayoko din naman kayo na malungkot. Hindi naman kayo, energy lang to ha, energy. Pwedeng mga alaga nyong hayop, ganyan. O kaya mga connection nyo. Baka may ko-connect lang sa'yo na gano'n yung situation niya. Diba? Sana hindi sa'yo. Meron ako there's a loss. Idadire ko na kayo. There's a loss. Maraming ibig sabihin ng loss. Ha? Loss of someone, loss of money, loss of job, loss of trust, loss of hope, loss of valuable things, loss of pet, basta may loss. Ganyan. Hindi naman sa inyo lahat yun. Wag mo kahanin lahat. No, yun. Kasi, yun yung kanina ko man nakikita eh. Kinonfirm ko siya. Yes, sabi niya. OMG. Pwede rin naman halimbawa meron kayo inaasikaso o sitwasyon, may inaasikaso kayo, 'di ba? Tapos hindi niyo maayos-ayos. Pwedeng yun. Basta may ganun. Sa iba dito may delay lang. Baka magkakaroon lang kayo ng delay. Pero may malungkot eh. May malungkot na sitwasyon eh. Pwedeng loss of bahay, loss of trabaho, loss of relationship. Kung ano man yan, basta may loss. No, kasi ang sabi dito, may ikakalungkot ka, may ikaka-disappointed ka, merong ikaka-feel anxiety, depression, ganyan. O baka naman kasi may sakit ka or may taong may sakit sa mga mahal mo sa buhay na maaaring yun yung nakapagbibigay sa'yo ng loss of hope, loss of mga ganyan, nakapagbigay sa'yo ng lungkot. Sana wala. O baka naman yung tao na kukonek sa'yo, yun yung kanyang sitwasyon, di ba? Yan. Tingnan natin ang basta yun. Dapat iwasan ni Aries. Devil. Uy, daing tao. Ang daming tao. Ay, tingnan natin. Bakit nang-visit? Dapat mong iwasan. Oh my God. Okay, dapat mong iwasan. Siguro iwasan mo yung mga bagay o sitwasyon na hahatakin ka nito pababa. Or pwedeng yung mga basta sitwasyon. Kahit tao, sitwasyon din naman yun. Relasyon, sitwasyon. If you have a bad habit, diba? Ganun. Anak naman! Maubos na yung tissue natin sa'yo. Yun, iwasan mo, makapanghinaan ka ng loob. Yan, iwasan mo mapanghinaan ka ng loob, iwasan mo yung mga ikaka-burden mo,
ganyan. Iwasan mo yung kaguluhan, iwasan mo na hindi ka mag-aksyon, iwasan mo yung mga taong mangloloko, tuso, may pangliling lang, or iba-backstab ka, iwasan mo yon, iwasan mo syempre yung mga toxic situation, ganyan, toxic relationship, toxic na tao. Iwasan mo talaga yung ma-stuck ka or matrap ka ng situation, ganyan. Ingatan mo rin yung sarili mo dito ha. Iba sa inyo naglo-low yung energy ng iba, no? Yan, ingat na lang din. Tsaka syempre yung ano, yung ulitin yung nakaraan, ganyan. And then also, yung mga tao na hambog, mayabang, arogante, kala mo kung sino, kala mo, basta ganun. Yan, yung naghahanap ng conflict. Yan. O kung ikaw ito, syempre iwasan mo, di ba? Nandun sa point na yun. Iwasan mo rin, yung medyo ingat ka na lang din when it comes sa mga action, movement, o salita mo rin, ano. Yan, wag masyado. Kaya nga sabi dito, ano, slowly but surely, ganyan. Kasi minsan, baka mamaya bigla kang magsalita, mangumpronta ka, tapos biglang ma-misunderstanding ka ng situation, di ba? Yan. Ingat ka na lang sa mga bagay o sitwasyon na ikaka-toxic ng buhay mo. Ganon. Yung mga matatagas ang ego or ikaw being mataas ang ego. Lack of cooperation or teamwork, iwasan mo yun. Siyempre, kailangan ng makipagkasundo, makipagbate, makipag-ayos. You need to be calm. Kumbaga, nandun yung sa wag masyadong fire kasi fire ka, di ba? Kaya ingat-ingat na lang din sa iba sa inyo, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Maging kalma ka lang, ganyan. Basta always have faith, no? Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, sino man ito. Okay, kung single lovers, oh. Kung single ka, okay. Kung single ka, may kausap ka. May kinakausap ka daw. Pwedeng iba sa inyo, matagal mo na itong kilala, no? O kaya naman ibang lahi to, iba, kasi iba yung lengguwahe niya. Pero sabi dito, mag-ingat ka, oh. Bakit kaya? Hindi ko lang alam kung ito yung may karelasyon o may pamilya na talaga to. Kaya mag-ingat ka pa rin kasi may secret. Ako nakikita. Well, baka bago pa lang din kasi kayo. Well, kaya nga sabi dito, slowly but surely, di ba? Okay, sa mga nagkahiwalay dyan, ang nakikita ko dito, yes, because of the third party, or pwede ikaw yung third party, or baka ikaw din yung gumagawa, o kaya alam mo naman talaga, ganyan. Napaka very independent kasi nung isa sa inyo, sa situation, ano, kumbaga, naging, ano ka talaga, naging choices ka ng connection na ito, nando sa point na yun. Pero, either pamilyado na talaga ito or talagang naging matagal lang talaga kayo nitong tao na 'to sa nakikita ko 'to. Pero andun yung point na nagkaroon ng boundaries, eh, 'no? Nagkaroon ng struggle with disconnection. Siguro nga talaga na andun yung nagkaroon ng lihim. Pero ang nakikita ko kasi dito is hindi ko alam kung nag-uusap kayo. Puwedeng iba sa inyo nag-uusap pa rin kayo or magkakaroon kayo ng pag-uusap muli nitong tao na ito. Yun na nakita ko. Pwede rin kasi sa iba dito is nasasali ka o napag-uusapan ka ng mga taong nasa paligid niya. Ganun. Sa iba ganun. And then also, kung kayo naman is in a third party relationship, yes. Alam mo yung point na alam mo na kahit na may third party or third party ka or ikaw yung gumagawa, alam mo yung point na ipinaglalaban mo pa rin yung connection. Wow, martyr yan. Well, aware ka naman daw sa connection na ito, sa third party na ganito. Well, kung aware ka naman pala at okay lang, nasa iyo naman. 'Di ba? Choice mo na 'yan. Kumbaga nahandun na lang yung point na ikaw, if you want to say okay lang 'yun kasi lahat naman ng gagawin natin magkakaroon tayo ng lesson. Depende na lang siguro kung nagkaroon na tayo ng ganito at niyanig tayo ng universe pero hindi pa rin tayo nagising. It's your choice talaga. 'Di ba? Andun lang 'yun.
Choice mo na 'to. Okay, sa mga walang third party relationship, alam mo yung point na kontento kayo sa anong meron kayo. Nandun yung love, nandun yung soul connection, okey naman yung pag-uusap niyo. Yun nga lang may mga time lang na medyo ano 'no, um, nagda-daydream talaga yung isa sa inyo or both of you or may mga pinag-uusapan kayo na sana ganito, sana ganyan, puwedeng nandun sa point na yun. Well, nandun yung stability sa nakikita ko dito, puwedeng busy both of you or busy yung isa sa inyo, puwedeng nandun sa point nandun yung purity spirit ng bawat isa or isa sa inyo. Yun nga lang, may konti lang din na situation na parang malulungkot o ikalulungkot ng connection na ito. Hindi ko alam why, kung ano yun. Maaaring may mga darating na problema, puwedeng nandun sa point na yun, or puwede rin kasi na may mga may mga pag-uusap na hindi mo mapapansin na may pinagdadaanan pala yung partner mo, nandun sa point na yun. No, siguro mas maganda mag-usap kayo or puwede rin may mga pag-uusapan kayo na ikakalungkot mo or ikakalungkot niya. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Sa mga walang third party, puwedeng may mga sitwasyon na naulit noon, nauulit ng muli ngayon, mga ganyan. Aware naman kayo sa isa't isa, actually dito sa sitwasyon mo, eh. Sana kung if ever na ano, 'wag nang ulitin yung nakaraan, 'no? 'Yan. Halimbawa, sa mga walang third party, sa nakaraan medyo naging ano ka, naging pasensyosa, hindi ka naging patient, 'di ba? Eh, ngayon, maging patient ka na. Mga gano'ng sitwasyon. Habaan mo pa yung pasensya. Okay, money and trabaho. Money and trabaho po. Aries. Energy reading ha. Yan naman tayo. Okay, sa mga walang trabaho dyan. Sa mga walang trabaho, naman, mag-action ka raw. Hindi yung umaasa ka lang or aasa ka lang kung kani-kanino or kung ano man yan or umaasa ka na ganito, ganyan, ganon. Pero kailangan mo daw mag-action. Pwede nag-action ka naman sa isip. Iba kasi yung isip lang sa gawa. Alam mo yun, magkaiba yun, ha? Yan. Kung may mga trabaho naman kayo, sa may mga trabaho is aware ka naman eh. Mas nagiging aware ka na ngayon. Ano? Dati siguro hindi ka naging aware. But still ngayon, mas magiging aware ka this time sa paligid mo, sa trabaho mo, o sa mga makakasalamuha mo. Yan. Mas more aware, andun yung awareness mo, andun yung motivation mo. Parang alam mo yung point na may mga bagay ka lang na parang kikimkimin mo na lang o sasarilihin, maybe ano, sa iba sa inyo. Andun naman yung cooperation mo sa nakikita ko sa'yo dito sa ngayon, ha. Kung sa bad naman, ang nakikita ko wala akong nakikita pero may mga konti lang. Siyempre mga tao lang talaga na may masasabi sa'yo, mga taong iba-backstab ka, ibe-betray ka, mga gano'n. Well, natural na kasi yan sa buhay ng tao. Sa pera mo naman, sa pera mo, aware ka naman sa pera mo this time sa nakikita ko dito 'no, 'yun. And then also is hindi man gano'n sapat, hindi man gano'n kasapat, but still nakaka-survive ka. Sa iba ganun na hindi man gano'n kasapat, but still nakaka-survive ka talaga. Or puwede rin kasi na may tinutulungan ka talaga 'no, or puwedeng may humihingi sa'yo ng tulong pagdating sa pera. 'Yun ang nakikita ko dito. Pero hindi ko naman nakikita na may empty ka, no, hindi. Walang gano'n. Pero mag-ingat ka na lang din sa mga tao na puwede kang lokohin, i-backstab o i-betray pagtaksilan ano, pagdating sa pera o kaya kung may mga makakausap ka o basta mag-trust ka lang sa intuition mo o kaya is halimbawa ano, may mga link-link diyan or mga nakikita mo lang sa ano, internet, ganyan. Ingat ka na lang 'no, yun lang naman yung ano. Well, awareness pa rin is needed. Kaya nga sabi dito 'di ba, una pa lang slowly but surely. Kasi puwedeng pumangit yung o baka makamit mo talaga yung bad luck. Siyempre ingat na lang talaga 'no. Yan, arigatou namaste, God bless.